Sa report na mismo ni Shams nanggaling na ang Lakers handa nang mag-move on dito kay LeBron James at ganun din naman ang tingin nila dito kay LeBron na handa na rin nga raw to na umalis sa Lakers o magretiro na. Tatlo lang rin kasi talaga yung pinaka-option nga raw na nakikita dito kay LeBron ngayon. Mag-resign sa ibang team bilang free agent after ng contract niya sa Lakers na may no trade clause o magretiro after nyan. O kaya naman maglaro pa nga raw ng isang season dito sa Lakers pero magbabawas ng contract at dito niya rin tatapusin ang karir niya. Na mismong sinabi ni Shams sa report na papalapit na nga raw talaga ang partway sa pagitan nitong si LeBron at Lakers. Ang isa naman kasi talaga sa pinaka-issue kay LeBron, yung malaking cap hit niya mula sa 52 million na player option na mismong dahilan kung bakit nagiging limitado nga raw ang Lakers sa paggalaw ngayon sa trade deadline at hindi makapag-sign ng malaking contract sa roster nila. Ayon kasi mismo kay Jake Fisher na ang Lakers ngayon na mas inuuna na nga raw ang cap flexibility sa cap space nila at walang balak ang Lakers front office na ubusin nga raw ngayon ang asset nila para lang makakuha ng role player para sa mid-season na to. Ito mismo yung nakikitang dahilan bakit hindi gumagawa ng malaking trade ang Lakers bago ang trade deadline na to. Ayon kay Fisher, ang Lakers nga raw inuuna ang flexibility kaysa sa cap space. Ang lugar nila para sa salary cap space pwede kasing lumaki. Kaya nga kahit halos maubusan na ang Lakers at nauunahan na sila sa market pagdating sa mga 3&D players, hindi pa rin nagpapanik yung mga to dahil hindi nila balak nga raw na magkaroon ng big trade ngayon para lang sa contention nila. Dahil imbis na maghabol nga raw yung mga to ng malaking pangalan sa trade, ang Lakers possible na mag-target lang ng ibang role player sa off-season. Lalo na nga raw kung umalis raw itong si LeBron dyan dahil magkakaroon sila ng malaking cap space dyan at dyan sila pwedeng kumuha ng big names o kahit superstar pa na pwede talagang magamit nila sa future contention na binubuo nila sa paligid ni Luka. Yan din ang pagkakataon para sa Lakers na makapagbigay ng max deal kay Austin Reeves. Pagpasok nito sa unrestricted free agent, magkakaroon ng malaking cap space ang Lakers kung mawawala sa roster nila yung malaking contract ni LeBron. Kaya marami talagang magbubukas na window opportunity para sa Lakers. Mula sa malaking cap hit ni LeBron, makakaluwag ang Lakers sa luxury tax. Kung si Reeves kasi magdedesisyon ngayon na hindi muna kunin ang player option niya para sa 2026 to 2027 season, magiging unrestricted free agent siya, magiging mas magandang araw ang posisyon niya pagdating sa salary cap hit. Dahil kung magiging unrestricted yan, pwede siyang pumirma sa Lakers ng 5 years contract mula sa 241 million max deal o up to 4 years max contract mula sa 178 million kung sa ibang teams nga raw to pipirma. Sa ngayon kasi, nasa restriction pa ang Lakers sa cap space. Kaya nga malinaw na hindi pa rin nila kayang ibigay ang ganyang max deal kay Reeves ngayon. Mas malaking annual average salary ang pwedeng makuha niyan kaysa sa extension na pwedeng i-offer lang ng Lakers ngayon. Kaya malaki ang tsansa na hindi muna nga raw pumirma ng extension contract itong si Reeves bago ang deadline ng extension next negotiation hanggang June 30. At kung mapapaaga ang pag-alis o pagretiro ni LeBron sa Lakers, magkakaroon talaga yung mga to ng malaking cap space at financial freedom dahil dyan mismo pwede silang mag-offer ng mga max contract para sa mga top superstar tulad na nga lang ngayon nitong si Giannis kung aabutin sa free agency o sa trade. Lalo na kung magdedesisyon nga raw yan na mag-request ng trade sa Bucks ngayon o sa mga susunod na season, pwede nga raw mas maghanda pa ang Lakers para dito kay Giannis. Lalo na ang plano talaga ng Lakers maghintay ng perfect timing, lalo na pagpasok ng off-season sa 2027 para makakuha ng elite talent na pwedeng maging available at matuloy ang plano nilang championship contention sa future nitong si Luka. Yan lang ang mangyayari kung sakali nga raw na si LeBron magdesisyon ng partway sa kanila at maging available yung malaking contract nitong si LeBron sa susunod na season o pwede rin ngayon kung magdesisyon to na mag-request din ng trade mismo.